Isang baguhang pulis ang aksidenteng nakunan ng video ang isang pagpatay. Whoa, this isn't what it looks like. Just relax. Where you going? Put the gun down. He's a bad guy. Kaya siya ngayon ay pinagmumultuhan ng mga kurakot na pulis at mga walang awang kriminal. Kailangan niyang mabuhay ng mas matagal upang mailabas ang katotohanan. Nagsimula ang pelikula sa New Orleans kung saan lumabas si Alicia West para sa isang morning run. Sa kanyang pagja-jogging, hinarang siya ng dalawang pulis. Nalilito at hindi sigurado kung bakit, sinunod niya ang kanilang utos na tumayo sa isang sulok. Naniniwala ang mga opisyal na tumutugma siya sa paglalarawan ng isang taong hinahanap nila. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na siya ay isang kapwa-opisyal at ang isa sa kanila ay mabilis na humingi ng tawad. Nagalit si Alicia, ngunit hindi na nagulat dahil naranasan niya ang ganitong uri ng hindi patas na pakikitungo noon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtakbo at nauwi sa pagbisita sa libingan ng kanyang ina sa malapit na sementeryo. Nang maglaon, sinimulan ni Alicia ang kanyang araw ng trabaho kasama ang kanyang partner na si Kevin Jennings. Habang naghahanda si Kevin, tinutokso siya ni Alicia sa paglalaan ng oras. Nagmaneho sila sa bayan ng Kingston, ang lugar kung saan lumaki si Alicia bago sumali sa pulisya. Nagkomento si Kevin tungkol sa mga tao doon. Sinasabing lahat sila ay basagulero ngunit hindi sumang-ayon si Alicia na iginiit na kapaspalad lang sila. Pagkatapos ay sinabi ni Kevin na ang mga lokal ay hindi man lang nakikipag-ugnayan sa pulisya maliban kung may emergency na kinasasangkutan ng isa pang opisyal. Nangangailangan ng pahinga, huminto si Kevin sa isang convenience store na ninakawan isang araw bago tinanong ng manager ng tindahan si Kevin tungkol dito ngunit ibinasura niya ang pag-aalala na nagsasabing hindi nakuha ng pulis ang ulat. Sa labas ng tindahan, nakipag-chat si Alicia sa isang batang lalaki na nagngangalang Jamal. Ang kanyang ina, si Missy, ay dating kaibigan ni Alicia, ngunit nagbago ang mga bagay nang maging pulis si Alicia. Nang ipaalala ni Alicia kay Missy kung sino siya, nagkunwaring hindi siya nakilala ni Missy at mabilis na umalis. Sinubukan ng isang miyembro ng gang na pagbantaan si Alicia ngunit umatras nang makita niya si Kevin. Tumungo ang mga opisyal sa tindahan na pag-aari ng kapatid ni Missy na si Mouse. Malayo siya kay Alicia, malinaw na hindi natutuwa sa pagiging pulis nito, ngunit hinayaan pa rin nilang kunin ang kailangan nila ng walang bayad. Sa istasyon, pumasok ang dalawa sa locker room at ipinaalam ng isang pulis kay Kevin na bibigyan niya siya ng dagdag na shift. Gayunpaman, may nakahanda na palang plano si Kevin para sa isang gabi ng pakikipag-date, kaya si Alicia ay muling itinalaga upang magpatrolya kasama si Deacon Brown, isang batikang opisyal. Ang una nilang tawag ay nagdulot sa kanila sa isang kaguluhan sa isang nightclub. Habang sinusubukan ni Alicia na arestuhin ang isang lalaki ay napansin ni Brown na may ibang tao na sumisilip sa kanya na handang salakayin si Alicia na nakikipag-usap sa isang lalaki. Hinawakan ni Brown ang sospek at hinampas siya sa kotse at hinugot ang kanyang baril. Sinubukan ni Alicia na pakalmahin siya ngunit ipinakita sa kanya ni Brown ang sandata ng sospek. Matapos ang pag-aresto ay nag-coffee break sila kung saan binalaan ni Brown si Alicia na hindi siya susuportahan ng kapitbahayan lalo na dahil siya ay isang pulis. Naputol sila ng isang agarang tawag at mabilis silang umalis sa kainan. Kinabukasan ay dinala ni Brown si Alicia sa isang bodega at sinabihan siyang manatili sa kotse. Habang naghihintay, nakita ni Alicia ang isang posibleng bentahan ng droga at lumabas siya para mag-imbestiga. Nang marinig ang isang putok ng baril mula sa bodega, nagmamadali siyang pumasok at nakita niya si Brown kasama ng mga detective na sina Malone at Smithy na nagtatanong kay Zero at may dalawang bangkay sa malapit. Inihayag ni Zero ang katiwalian ng mga detective bago siya tinapos ni Malone. Na-record ng body cam ni Alicia ang lahat, ngunit pinaputukan siya ni Smithy, dahilan para mahulog siya sa sahig. Napagtanto na maaaring ilantad sila ng body cam ni Alicia, naghiwalay ang mga lalaki para hanapin siya. Mabuti na lang para kay Alicia at tinamaan ng bala ang kanyang vest kaya nakaligtas siya. Kahit na nasugatan siya, nagawa niyang bumangon at nagsimulang tumakbo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nahulog niya ang kanyang baril, bagamat hindi siya gaanong napuruhan. Nagtago siya sa likod ng pader at hinanap ang kanyang sandata, habang sinusubukan ng mga lalaki na kumbinsihin siyang sumuko. Iginiit nila na ang gusto lang nila ay ang body cam. Nanatiling tahimik si Alicia at sinubukan tumawag para sa backup, ngunit hinarang ni Malone ang tawag na minamanipula ang kwento upang maging parang nag-overreact siya. Hindi pinansin ang kanilang mga kahilingan, tumakas si Alicia at sinimulan nilang habulin siya sa mga lansangan. Desperado para sa tulong, kumatok si Alicia sa mga pintuan sa kapitbahayan, ngunit walang gustong tumulong sa kanya dahil siya ay isang pulis.
Dahil malapit na sina Smithy at Brown, napilitan siyang magpatuloy sa pagtakbo. Nagpakita si Malone, galit na natakasin sila ng isang babae. Sa kalaunan, nakatagpo ni Alicia si Officer Doyle, na tila tutulungan siya, ngunit narinig niya ang isang mensahe sa radyo na nagpapakita na si Doyle at ang kanyang kasosyo ay nagtatrabaho kay Malone. Tumakas si Alicia at muling naghanap sa kapitbahayan ng tulong ngunit walang sino man ang naglakas loob na tulungan siya. Sa wakas ay nakarating siya sa tindahan ni Mouse kung saan sinabi niya sa kanya na siya ay binaril. Nagulat si Mouse sa dugo at hinimok siyang umalis dahil may mga pulis sa labas. Nang ihayag ni Alicia na ang mga pulis ang bumaril sa kanya ay nagulat siya. Samantala, inaalam ni Malone at ng iba pa kung saan nagtatago si Alicia at balak siyang sundan. Nakipag-ugnayan si Alicia kay Kevin at sinabi sa kanya na nasaksihan niya ang isang pagpatay at naka-record ang lahat sa kanyang bodycam. Sa puntong ito, dumating si Doyle at ang kanyang kasama sa tindahan ni Mouse. Nagpanggap si Mouse na tumutulong ngunit inamin na tumawag siya ng pulis. Gayunpaman, nagbago ang isip niya at nagpas siyang tulungan si Alicia na sinabihan siyang magtago habang kinakaharap niya ang pulis. Sinimulan ni Doyle na takutin si Mouse at sinuri ng kanyang partner ang ID at background ni Mouse. Kahit na natuklasan ng kasosyo ang kasaysayan ng krimen ni Mouse, itinago niya ito sa kanyang sarili at umalis ang mga opisyal ng walang karagdagang isyu. Bago sila umalis, binalaan ni Doyle si Mouse na ang paggambala sa oras ng pulisya ay isang krimen. Iminungkahi ni Mouse na kailangan ni Alicia na pumunta sa ospital, ngunit tumanggi siya, alam niyang hindi ito ligtas. Sa halip, pinili niyang pahiran ng pandikit ang kanyang mga sugat. Tinanong ni Mouse kung ano ang plano niyang gawin sa ebidensya at mariing sinabi ni Alicia sa kanya na balak niyang ilantad ang mga tiwaling opisyal. Ibinigay ni Mouse kay Alicia ang kanyang kotse at binigyan siya ng jacket para matakpan ang kanyang uniforme na nagmumungkahi na ibigay na lang niya ang bodycam sa mga opisyal upang maiwasan ang anumang gulo. Gayunpaman, tumanggi si Alicia, determinadong manindigan at gawin ang tama. Sinubukan ni Alicia na makipagkita kay Kevin, na agad na napansin ang kanyang mga pinsala at nagmungkahi na pumunta sila sa ospital, ngunit iginigiit ni Alicia na i-upload muna ang video mula sa kanyang bodycam. Habang ipinapaliwanag niya ang kanyang sitwasyon, binanggit niya ang pagdadala ng internal affairs sa kaso. Hindi sinasadyang naipahayag ni Kevin ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagtukoy kay Malone sa pangalan, kahit na binanggit lamang ni Alicia ang mga opisyal ng narcotics sa pangkalahatan. Ito ay nagpahiwatig sa kanya na si Kevin ay sangkot sa katiwalian. Nang maramdaman ng panganib, kinuha niya ang kanyang baril bago makapag-react si Kevin at nagtanong sa kanya, ngunit tumanggi itong magbigay sa kanya ng mga direktang sagot. Sa kalaunan, inamin niya na kinukuha nila ang karamihan sa mga nakumpiskang droga, ibinebenta ang kalahati ng mga droga at pinaghahatian ang pera. Bago pa magpatuloy ang usapan, may dumating na sasakyang pulis at sinubukan agawin ni Kevin ang kanyang baril. Nanlaban si Alicia, pinaharurot ang sasakyan ng paatros, binangga ang sasakyan sa likuran nila at tumakas, na nagpatuloy sa kanyang pagtakbo. Sa kalaunan ay pumunta siya sa apartment ni Mouse at sinabi sa kanya na wala na siyang ibang mapupuntahan. Sa sandaling ito, nagpakita si Jamal, ngunit pinapasok siya ni Mouse sa loob dahil ayaw siyang masangkot. Pumayag si Mouse na makapagtago si Alicia sa kanyang lugar. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Mouse kung nasaan ang kanyang partner at ipinaliwanag ni Alicia ang nangyari. Binanggit din niya ang pangalan na Zero, na pamilyar kay Mouse. Kinaumagahan, dumating si Kapitan Regina sa eksena kung saan nagpapahayag si Malone ng maling salaysay. Sinabi niya sa kanya na si Alicia ay pumatay ng 3 lalaki at tumakas, na tila siya ay naging rogue. Ang isa sa mga lalaki na binanggit ni Malone ay ang pamangkin ng boss ng Kingston Crew, si Darius Terrell. Binalaan niya si Regina na kapag nahanap ng gang si Alicia, papatayin nila ito. Di nagtagal pagkatapos, si Darius mismo ay nagpakita at nakipagpulong kay Malone na nagpahayag na sila ay nagtutulungan. Hiniling ni Darius na makita ang katawan ni Zero at nang ipakita sa kanya ni Malone ay naging emosyonal si Darius. Nagsinungaling muli si Malone na sinasabing nagwala si Alicia at binaril si Zero at ang kanyang mga kaibigan bago tumakas. Ang galit na si Darius ay nagutos sa kanyang mga tauhan na tugisin si Alicia at patayin siya. Pagkatapos ay ipinakalat ni Darius na si Alicia ang may pananagutan sa pagkamatay ni Zero at kahit si Jamal ay nakita ang mensahe. Samantala, nakipagkita si Kevin kina Smithy, Malone at Brown. Galit si Malone na hinayaan nilang makatakas si Alicia at sa galit nito, tinutukan ng baril si Kevin. Nataranta, sinabi ni Kevin na may kaibigan si Alicia sa tindahan na tinutukoy si Mouse at ibinigay ang kanyang posibleng kinalalagyan.
Bumalik sina Malone at Smithy sa convenience store upang tingnan ang footage ng seguridad, umaasang makakahanap ng patunay na tinutulungan ni Mouse si Alicia. Samantala, balik tayo sa apartment ni Mouse, pumasok si Jamal sa silid ni Alicia na may dalang baril. Gayunpaman, mabilis na nag-react si Alicia na naglabas ng sariling baril sa kanya bilang pagtatanggol sa sarili. Naputol ang mainit na paghaharap nang sumugod si Mouse at pinigilan si Jamal. Ipinakita sa kanya ni Jamal ang ipinadala ni Darius sa lahat na pinatay niya si Zero. Samantala, dumating sina Malone at Smithy sa apartment ni Mouse. Tinangka ni Mouse na tulungan si Alicia na makatakas, ngunit naabutan sila ng mga tauhan ni Darius. Sa paghaharap, nagawa nilang mapabagsak ang dalawa sa mga umaatake, ngunit may isa pang dumating. Napagtanto na siya ay tinamaan sa binti, hinimok ni Mouse si Alicia na tumakas. Sinabi niya sa kanya na magtungo sa isang simbahan kung saan kilala niya ang pastor, nangako na magkikita sila doon. Tinanggap ni Alicia ang kanyang payo at tumakas habang si Mouse ay naiwan, nakalaunan ay hinuli ng mga tulisan. Sa ilalim ng utos ni Darius, pinahirapan si Mouse para sa impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Alicia. Bago siya pumunta sa lugar ni Darius, nag-record si Alicia ng statement sa kanyang bodycam at itinago ito sa isang secure na lugar. Habang papalapit siya sa complex, sinalubong siya ng panunuya at hinagisan ng mga bote. Pagdating sa loob, si Darius ay naglunsad ng isang malupit na pag-atake sa kanya, ngunit mabilis na binanggit ni Alicia ang tungkol sa bodycam at umalis sina Darius at ang kanyang mga tauhan. Sa bahay, ang kasintahan ni Darius ay nagkaroon ng maikling pakikipag-usap kay Alicia. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya at sinabi na sa kabila ng magkaibang landas na kanilang tinahak, hindi sila magkaiba gaya ng iniisip ni Alicia. Sa sandaling mahanap nila ang bodycam, sinabihan ni Darius ang kanyang isa pang pamangkin na mag-isip ng paraan upang mahawakan ang sitwasyon. Samantala, inutusan ni Malone ang kanyang mga tauhan na patayin si Alicia. Matagumpay na na-upload ng pamangkin ni Darius ang footage sa isang computer na nagbigay ng hindi maikakaila na mga ebidensya na si Malone ang responsable sa pagpatay kay Zero. At sa mga oras na ito, dumating sa bahay ang mga pulis at pinagbabaril sila. Sa gitna ng palitan ng putok, hinarap ni Darius si Malone dahil sa kanyang pagkakanulo at humantong ito sa isang matinding sagupaan kung saan nauwi si Malone sa pagbaril at pagpatay kay Darius. Pagdating nila sa susunod nilang target ay pinatay ni Malone si Brown. Samantala, nag-cross ang landas ni Smithy at si Alicia, ngunit pinabagsak niya ito sa pamamagitan ng isang nakamamatay na pagbaril sa ulo. Si Mouse, na nagawang umiwas sa mga opisyal sa pamamagitan ng pagsusuot ng police jacket, ay pumunta sa istasyon kung saan plano niyang i-upload ang bodycam footage sa network ng pulisya. Naabutan ni Alicia si Malone at tinulak siya sa balcony at pareho silang bumagsak sa isang kotse sa ibaba. Sinimulan ni Alicia na bugbugin siya ng isang bakal habang nasaksihan ng mga nanonood mula sa kapitbahayan ang eksena. Si Missy, na nanonood sa paghaharap, ay bumunot ng baril para kay Malone. Gayunpaman, dinisarmahan siya ni Alicia. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng SWAT team si Alicia, nakabunot ang kanilang mga armas habang tinututukan niya ng baril si Malone. Kasabay nito, si Mouse ay na-corner ni Doyle at tinutukan ng baril, ngunit matagumpay na na-upload ang footage sa tamang oras. Inutusan si Alicia na ibaba ang kanyang sandata at si Regina, nang makita ang footage ng pagpatay sa istasyon, ay inutusan ng kanyang mga opisyal na tumigil, na ipahayag ang pagiging inosente ni Alicia. Habang bumababa ang tensyon, sinubukan ni Malone na gumawa ng isang huling hakbang upang patayin si Alicia, ngunit binaril siya ni Kevin bago siya magtagumpay. Nagtagumpay si Mouse na talunin si Doyle, pinatumba siya gamit ang sarili niyang baril. Sina Malone at Kevin ay dinala sa kustodiya at sina Alicia at Missy ay nagbahagi ng sandali ng pagkakasundo, magkayakap sa isang yakap. Nang maglaon, formal na kinasuhan si Malone sa mga pagpatay. Bumalik si Alicia sa pagtakbo malapit sa sementeryo kung saan natagpuan niya si Mouse. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay, ngunit sinabi sa kanya ni Mouse na siya ang nagligtas sa kanya bago hinalikan sa kanyang noo bilang pasasalamat. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.